mga pinagsasabi nitong si Cathy Binag. Kasi kung ikaw si Nalia, mga kababayan, lalaki yan. Wala ka talagang kalaban-laban dyan. At kung ikaw ay Nabokelia, you suppose and you should, di ba, sue this man. And you should say na talagang itong lalaking ito walang hiya. Dapat noon ka pa lumabas. Kaso, walang lumabas. Either ito ay kasinungalingan or ikaw ang nagyaya. Dahil, bakit ko nasabi, mga kababayan, 5 anak, 5 ang tatay. So, talaga naghahanap siya ng mga DOM. Di ba? DOM ang hanap niya, taga-suporta ng anak niya, taga-suporta ng buhay niya. Oh. Sabi ni Emotion Science, ginahasa or pinaghasaan? Paawa effect lang, no? Para makakuha ng simpatsya. Okay? So next topic tayo, mga ka-GP. Eto. Pag-usapan muna natin itong si Senator Bato. Alam po natin na nagkaroon ng congressional hearing hinggil po dito at nagulat ang lahat sa paglabas po nitong si Jimmy Guban na dating intelligence ng custom, mga kababayan. At itinuro po nito yung manugang ni Duterte na asawa ni Vice President, yung anak niyang si Pulong at itong kanyang malapit na kaibigan na si Michael Yang na untouchable. Etong si Senator Bato, mga kababayan, akalain nyo yun, magkakaroon po ng sariling investigasyon. At alam naman natin anong gagawin dito ni Senator Bato. Baka mamaya sasabihin na naman yan, sinungaling! Kagaya po ng sinasabi niya kay alias Picoy, 'di ba? Pag nagsasalita ang mga tao na 'to, mga kababayan, dahil siya ay bias, sigurado tayo wala na naman pupuntahan ang hearing na ito. Pero syempre aabangan natin 'yan, 'di ba? Aabangan natin ang kanilang katarantaduhan at ang kanilang kakwelahan. At syempre hindi na tayo ulit magboboto ng isang Bato, isang Robin Padilla at isang Bongo. 'Di ba? Ito po yung mga kababayan, sinabi ni Senator Bato. Sabi dito, coming to the defense of the Duterte's family, Senator De La Rosa is planning to launch an investigation parallel to the one by a House panel wherein a former Bureau of Customs Security Officer linked Davao City Rep. Paulo Polong Duterte and Vice President Sara Duterte's husband's Manyas Carpio to the smuggling of illegal drugs. De La Rosa said he is preparing a resolution calling for an investigation on the very unbelievable and illogical. Ano? Mga kababayan, wala pa nga. Meron na kaagad unbelievable unbelievable and illogical daw. Nako, sino ang mas illogical, De La Rosa? Ano, walang puncture hole? Diba? Allegation of Jimmy Guban that Duterte and his brother-in-law had anything to do with smuggling of illegal drugs. Mga kababayan, again, ang sabi po sa batas natin, hindi ka pwedeng gumamit lamang ng hearsay. You should have a personal knowledge. At nakita natin na yun ay personal knowledge nitong si Jimmy Guban na isang humuli lamang sa tonelada o sa halagang 6.4 billion. Correct me if I'm wrong sa number. Pero mga kababayan, ang isang officer na nakahuli, siya po ang ipinakulong. 'Di ba? Oh. Ano pang sabi dito? That Duterte and his brother had anything to do with the smuggling of illegal drugs, including 11 billion worth of shabu or methamphetamine hydrochloride seized in 2018. De La Rosa accused the enemies of the Dutertes of using Guban to destroy the family of the president, the former President Duterte. Oy, mga kababayan, meron ka agad na ginagamit daw si Guban. Nandun na tayo kasi noong 2018 na-dismiss talaga yung kaso.
At yung ikinaso kay Pulong, kay Manscarpio. Pero ang nakakapagtaka, bakit nakulong itong mga ito? Ako man, sa totoo lang, hindi ko kaagad pinapakinggan o kinukuha, tinitake lahat ng sinasabi ni Guban. Kailangan kong ibalanse ang mga bagay-bagay. Pero as a senator, mga kababayan, yung ikaw ay nagsasalita kaagad na ikaw, itong si Guban ay ginagamit ng kalaban na wala ka pa namang ebidensya, ito po ay kalokohan. Yan ay isang kabubuhan. Diba? Oh. If I don't get blocked, if my resolution doesn't get hijacked, biruin nyo, meron na kaagad na kumbaga pagbibintang sa Senate na ang kanyang resolution daw ay haharangin. Bakit naman haharangin, di ba? Ikaw naman ang mapapahiya dyan. Ibibigay sa'yo, sige, gamitin mo na lahat hanggat nandiyan ka pa sa Senado. Pero isa lang ang masisigurado namin sa'yo, wala ka ng kasunod na termino. Di ba? Oh. If I don't get blocked, if my resolution doesn't get hijacked, I will file a resolution next week to investigate what a convicted custom officer is saying. As what he meant by hijack, he told the DWIZ yesterday that it meant having his resolution referred to other Senate committee that would only sit on it. Grabe mga kababayan. Matindi magbintang itong si De La Rosa. Napipigilan daw ng kapwa niya mga senador yung gagawin niyang resolution. That's what I'm paying attention to now. Aside from Duterte and Carpio, also linked by Guban to drug smuggling was Chinese businessman Michael Yang, who served as economic advisor to former President Rodrigo Duterte. Grabe no, hindi ko lubos maisip. Bakit ganun na lang yung protect nila kay Michael Yang? 'Di ba? Dapat nga mga kababayan binibigyan nila ng pagkakataon. Kung kayo ay naniniwala sa batas, 'di ba? So dapat pakinggan natin kung ano yung mga sasabihin nila. And it is up to the Congress kung ano yung magiging resolution nila dito. Because this investigation is in aid of legislation. And of course, mga kababayan, in order for them to find out kung sino talaga yung behind ng mga pangyayaring ito. Kasi dugtong-dugtong di ba? Sabi ni Socorro Makahiya, matapang ba si Bato to attend Senate? Baka mahuli siya doon ng Interpol. Si Bato, siya magiging doon, siya magiging chairman. 'Di ba chairman siya ng Committee of Dangerous Drugs? So doon niya yan dadalhin mga kababayan. Guban hurled his allegation on Friday at the second joint hearing of the House of Representatives so-called Quad Committee, composed of the Committees on Dangerous Drug, Public Order and Safety, Public Accounts and Human Rights. Also raised during the hearing were allegations that funds from illegal activities of the Philippine offshore gaming operators might have been used to reward law enforcers who executed drug suspects in the Duterte's administration war on drugs. So marami talaga. They were linked to each other. Yun yung nakikita nila mga kababayan. Ito pa ang matindi. Dahil nga, etong si Guban, alam nyo pinakamatinding aligasyon dito, yung idawit po yung pangalan ni Antonio Trillanes Deport. Nung sabihin po ni Guban na nung ako ay makukulong na, ang sabi nila, isabit ko yung pangalan ni Senator Trillanes. 'Di ba? 'Yun ang matindi dito, mga kababayan. At kapag yan ay napatunayan talaga, nako, may kalalagyan itong mga ito. 'Di ba? Sabi ni Lanlan, walang dala si Bato dahil sa Duterte makakasuhan siya. Protect pa din ng mag-focus na lang siya sa ikakaso sa kanya. Naimbaga Raben, Evelyn Hernandez at Ma'am Charit Madarang. Nakahabol ako sa live mo, GP. Opo. Okay? So mga kababayan, tingin nyo po, anong gagawin dito ni Bato? Palagay nyo, mamamain niya o babrasuhin niya itong Senate
para matuloy yung kanyang tawag dito. Ano ba tawag dun sa nakalimutan ko. Sa kanyang hearing mga kababayan. Dahil siya ay magpa-file pa lang naman ng resolution, di ba? Mamamain niya kaya yung resolution at kapag ito ay pinagbigyan, mamamain niya din kaya yung hearing at gagawin din kaya niya mga ka-GP yung kanyang katangahan na naghahanap ng puncher hole doon sa kanyang mga ebidensya at kapag may puncher hole ito daw ay legit. Ganyan kaya ang gagawin? Diyos ko. Kawawang wala tayong natututunan. Kasi bilang isang senador or a senator, sana dapat ikaw ay balanse. Pakinggang mo mabuti at sana matuto siya dun sa mga magagaling na mag-ask ng probing question. Diba? Hindi, kung ipatawag niya si Trillanes, sige ipatawag niya, diba? Kaya niya bang harapin si Trillanes? Oh. Sabi ni Ma'am Josephine Estrella, wala nang power si Bato. Wala na po, nalunok na eh. Diba? Pero mga kababayan, ang aabangan po natin dito, kung paano niya hahawakan yung committee na yon. Kung paano niya po i-handle, anong klase ito, katatawanan ba ulit ito? Perya na naman ba ito? Magsisigawan na naman ba tayo dito? Sasabihin niya, sinungaling! Gano'n na naman ang sasabihin niya. Na kapag yung mga biktima, mga kababayan, o yung mga tinuturo ang nagsasalita ay sige lang, pinapayagan magsalita. Pero pag si Guban siguro, hindi niya bibigyan ng too much attention. 'Di ba? Alright? So yun lang, mga katanungan, hindi naman natin kailangan patagalin yan. Pero itong si Bato, isa lang ang masasabi ko dahil sumagot na ngayon, itong si Congressman Acop, ang sabi niya, ito daw ay isang aso. 'Di ba?